Ilang buwan na lang ang natitira sa kanya, sabi ng doktor at tinakpan ng palad ang folder. Hindi agad na proseso ni Tala Santos Reyes ang kanyang narinig. Sa labas ng bintana, kitang-kita ang maalinsangang syudad ngayong Abril, at ang lalaking nakaputing lab coat ay nagsasalita tungkol sa kanyang kamatayan ng may kapanatagan na para bang inanunsyo lang ang oras ng susunod na konsultasyon. Si Dr. Ricardo Jimenez, isang 55 anyos na oncologist na may mabigat na panga at manipis na buhok na may uban, ay nag-alis ng kanyang salamin. Gaano katagal pa po talaga? Tanong ni Tala. 4 hanggang 6 na buwan. Minsan mas matagal. Kung tutugon ang katawan sa gamutan, pero hindi tayo dapat umasa roon. Ang matangkad na 46 anyos na babae, na may maitim na buhok na abot balikat at madidilim na mga mata, ay sanay na makatanggap ng masasamang balita nang hindi nagpapakita ng anumang labis na reaksyon. Sa sandaling iyon, gusto niyang kumapit sa gilid ng mesa, ngunit nanatili ang kanyang mga kamay sa kanyang mga tuhod. Sigurado po ba kayo? Binuksan ni Jimenez ang folder at ipinihit sa kanya ang ulat medikal. Kinumpirma ng biopsy ang isang malignant na tumor. Ang bukol ay nasa isang maselang bahagi. Nagsimula na ang proseso ng metastasis. Ang operasyon sa yugtong ito ay hindi na magbibigay ng resulta. Naging malabo ang mga linya. Nakilala ni Tala ang kanyang apelyido, ang kanyang petsa ng kapanganakan, ang selyo ng klinika. Sa ibaba, may mga salita na dati ay sa mga kwento lamang ng ibang tao niya nababasa. Bakit wala akong naramdaman? Ang ganitong sakit ay matagal na nabubuo ng palihim. Ang panghihina, kawalan ng gana sa pagkain, hirap sa pagtunaw ng kinain karaniwang iniuugnay ito ng isang tao sa pagod. Palagi kang nagtatrabaho ng husto. Kaya hindi nakapagtataka na hindi mo napansin ang mga unang sintomas. 2 linggo na ang nakalipas, iginiit ni Mateo na magpa-full check-up siya matapos mapansin ang kanyang pamumutla, hindi pagkakatulog, at hirap sa pagkain. Binaliwala ito ni Tala. Ngunit ang kanyang asawa mismo ang nagpa-schedule sa kanya sa klinikang iyon. Ngayon, ang kanyang pag-aalala ay tila isang huling regalo, bago ang wakas. Ano ang maaaring gawin? Tanong niya. Huminto ang doktor. May isang experimental program sa isang klinika sa ibang bansa. Hindi ito nangangako ng lunas. Ngunit minsan ay nagpapahaba ng buhay ng 1 o 2 taon. Magastos ang gamutan. Kailangang magdesisyon ng mabilis. Binanggit ni Dr. Jimenez ang halaga. Sa ganoong pera, maaaring palitan ang 2 linya ng produksyon. Ang pabrika ay walang ganoong kalaking pondo. Kailangan ko itong pag-isipan. Sige lang, wag mo lang patagalin. Dito. Ang oras ay binibilang sa mga linggo. Inabot niya ang isang sobre na may mga kopya ng mga dokumento at isang listahan ng mga reseta. Alam ba ng asawa mo? Kumunot ang noo ng doktor. Kailangan mo ng suporta. Ako na ang magsasabi sa aking asawa. Itinago ni Tala ang mga papel sa kanyang bag. At kung gusto kong kumuha ng pangalawang opinyon? Isang bahagyang tensyon ang dumaan sa mukha ng doktor, ngunit agad ding bumalik sa dati nitong ekspresyon. Karapatan mo iyan. Ngunit ang pangalawang biopsy ay aabutin ng oras at lilikha ng hindi kinakailangang pasanin. Ang ulat ay inihanda ng isang respetadong laboratorio. Halos walang pagkakamali doon. Sa pasilyo, huminto si Tala sa tabi ng bintana. Sa ibaba, nagmamadali ang mga tao patungo sa kanilang mga sasakyan. Walang sino man ang nakakaalam. Ang babae sa ika-4 na palapag ay katatanggap lang ng petsa ng kanyang sariling paglisan. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Sa screen, kumislap ang pangalan ng kanyang asawa. Hindi niya sinagot. Makalipas ang 1 minuto, dumating ang isang mensahe. Kamusta ang check-up? Tawagan mo ako kapag tapos ka na. Sa elevator, isang batang lalaki na mga 5 taong gulang ang nagpapalipad ng isang eroplanong papel sa pagitan ng mga salaming pader. Tumingin sa malayo si Tala dahil bigla siyang naiyak. Sa kalye, sumakay siya sa kotse at matagal bago pinaandar ang makina. Sa kanyang isipan, lumitaw ang pabrika, pulang ladrilyo, isang mataas na tsimenea. Ang karatula na may apelyido ng kanyang ama, si Don Emilio Santos, ay nagsimula sa isang maliit na pagawaan. Matapos ang kanyang pagkamatay, naipasa sa kanyang anak na babae ang kumpanya. Sa loob ng 12 taon, iniahon niya ang produksyon mula sa mga utang at napanatili ang 180 trabaho. Ngayon, kailangang malaman ng lahat ng taong iyon na malapit nang mamatay ang may-ari. Pinihit ni Tala ang susi. Una, susuriin niya ang mga account, maghahanda ng kapalit, at aayusin ang mga dokumento. Sa ngayon,
Wala siyang sasabihin kay Mateo. Anumang kasawian ay nagiging dahilan para siya ay mag-alala at magdesisyon para sa iba. Kailangan niya ng kahit isang gabi na walang habag mula sa iba. Dumating siya sa pabrika pagkatapos ng tanghali. Sa checkpoint, ipinaalam sa kanya ng guwardiya na huminto ang makina sa ikatlong gusali. Sabihin mo kay Mang Tonyo na pupunta ako sa loob ng 10 minuto. Tinawid niya ang patio, binabati ang mga manggagawa. Mula sa mga bukas na tarangkahan, amoy ng basang luwad ang sumasalubong. Sa loob ng ilang buwan, darating pa rin ang mga truck para sa mga baldosa. Magtatalo pa rin ang mga tagapamahala tungkol sa mga depekto, ngunit wala na siya doon. Sa opisina, inihain siya ng kanyang sekretarya na si Teresa ng tsaa at nag-iwan ng isang folder sa mesa. Tumawag si Sir Mateo. Pinapaalala ko raw po sa inyo ang hapunan sa bahay ng mga De Leon. Ikansela mo. Sabihin mong masama ang pakiramdam ko. Inalis ni Tala ang kanyang blazer. Sabihin mong may sira sa linya ng produksyon. Si Teresa, isang babaeng may edad na 50, na may maitim na buhok at madidilim na mga mata, ay huminto sa tabi ng pinto. Talaga po bang masama ang pakiramdam ninyo? Kulang lang ako sa tulog. Kung gayon, kumain man lang po kayo mamaya. Hanggang mamaya. Inasikaso ni Tala ang pag-aayos ng makina at pinamahalaan ang supply ng esmalte. Isang beses lang, habang pumipirma ng isang order ng pagbabayad, napansin niya ang petsa at nagulat ng kalkulahin kung aabutin pa niya ng buhay ang katapusan ng taon. Alas, 5. Si Mang Tonyo, isang lalaking may malalapad na balikat, kulay kayumangging mukha at manipis na buhok, ay bumisita sa opisina. Gumagana na po, nasira ang bearing. Bukas kailangan nating ihinto ang linya ng 2 oras. Susuriin natin ang buong pyesa. Makipag-ugnayan ka sa departamento ng benta. Ilipat ang mga kagyat na batch sa pangalawang hurno. Tumango siya. Pagkatapos ay tiningnan siya ng mas maigi. Umuwi na po kayo. Kami na po ang bahala ngayong gabi. Karaniwan, mananatili si Tala hanggang sa katapusan ng shift. Ngunit sa sandaling iyon, ang kuwelyo ng kanyang blusa ay hindi nagpapahintulot sa kanya na huminga. Sige, tawagan mo ako kung may problema. Kinuha niya ang kanyang bag sa kotse. Ang sobre na may diagnosis ay nakalagay sa pagitan ng kanyang agenda at pitaka, na para bang isang karaniwang dokumento sa negosyo. Dapat ay babalik si Mateo pagkatapos ng alas 7. Nagplano si Tala na maligo, itago ang mga papel, at mag-isip kung paano palilipasin ang gabi. Gayunpaman, ang kotse ng kanyang asawa ay nakaparada sa tapat ng bahay. Naghari ang katahimikan sa apartment. Inalis niya ang kanyang sapatos, isinabit ang blazer, at tatawagan na sana si Mateo nang mula sa study. Narinig niya ang kanyang boses. Sabi ko sa iyo naniwala siya. Mahina ang kanyang pagsasalita, ngunit iniwan niyang bahagyang bukas ang pinto. Natigilan si Tala sa pasilyo. Hindi, Katrina, hindi natin siya pwedeng pilitin ngayon. Hayaan mo muna siyang tanggapin ito. Bukas, siya na mismo ang magsasabi sa akin tungkol sa diagnosis at pagkatapos ay gaganap ako bilang nag-aalalang asawa. Nakaramdam siya ng paninikip sa dibdib. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang bag sa sahig. Tumawa si Mateo. Naniwala ang tanga sa diagnosis niya, kaya lahat ay ayon sa plano. Ginawa ni Jimenez na napakakumbinsido. Mayroon siyang mga selyo na magpapasalamat pa siya sa doktor. Idinikit ni Tala ang kanyang palad sa pader. Malamig ang wallpaper sa ilalim ng kanyang mga daliri. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang voice recorder. Ang mahalaga ay hindi niya maisipang pumunta sa ibang klinika, pagpapatuloy ng kanyang asawa. Ipaliwanag ko sa kanya na wala ng oras. Sasabihin ko sa kanya na pumili sa pagitan ng pabrika at buhay. Pipiliin niya ang buhay. Sa telepono, narinig ang boses ng isang babae. Hindi makilala ang mga salita. Handa na ang mamimili. Sagot ni Mateo. Bibilhin ng kumpanya mo ang lote sa kinakailangang presyo. Pagkatapos, ay ibebenta natin ulit ang lupa sa developer at ang pera para sa kanyang peking gamutan ay mapupunta sa ating account. Sa loob ng 1 buwan, mawawalan siya ng kumpanya at ng access sa mga pondo. Ipinikit ni Tala ang kanyang mga mata sa likod ng pinto. Ang lalaking kasama niya sa loob ng 15 taon ay halos masayang tinatalakay ang kanyang pagbagsak. Pagkatapos ng pirmahan, kukunin natin ang mga dokumento, dagdag niya. Kung maghinala man siya, huli na ang lahat. Magre-reseta si Jimenez ng ilang gamot. Sa mga iyon, magiging antukin siya at titigil na sa pagtatanong. May sinabi ulit si Katrina. Mahal ko,
Magtiis ka lang ng kaunti. Malapit nang maging atin ang lahat. Huwag mo akong tawagan ngayong gabi. Baka makita niya. Bukas na lang tayo magkita sa bahay mo. Oo, mahal din kita. Natapos ang usapan. Tahimik na binuhat ni Tala ang kanyang bag, lumabas sa landing, maingat na isinara ang pinto, at bumaba ng isang palapag sa hagdanan. Doon lang niya pinahintulutan ang sarili na huminga. Ang una niyang naisip ay bumalik, buksan ng malakas ang pinto ng study, at humingi ng paliwanag. Ngunit tiyak na itatanggi lahat ni Mateo. Sasabihin niyang biro lang ang usapan at babalaan ang kanyang mga kasabwat. Mawawala ang mga dokumento. Magpapalit ng may-ari ang Dummy Corporation. Babaguhin ng doktor ang kasaysayan. Mabilis siyang bumaba sa kotse at pinatugtog ang recording. Mahina ang mga pangungusap, ngunit malinaw na maririnig ang mga salita tungkol sa pabrika, sa doktor, at sa Dummy Corporation. Pagkatapos ay kinuha niya ang sobreng medikal at tiningnan ang ulat. Ang kanyang apelyido, ang pirma ni Jimenez, ang nakamamatay na diagnosis lahat ay bahagi ng isang palabas sa teatro. Biglang tumulo ang kanyang mga luha. Hinayaan niyang dumaloy ang mga ito hanggang sa huminahon ang kanyang panginginig. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang tissue, inayos ang kanyang makeup, at tumingin sa salamin sa likuran. Hindi siya ang mamamatay. Si Mateo ang maglilibing sa kanyang sariling kalayaan at sa pag-asa ng madaling pera. Pinaandar ni Tala ang makina, umikot sa kanto, at huminto sa tabi ng isang supermarket. Bumili siya ng tinapay, keso, isang kahon ng paboritong tsokolate ng kanyang asawa, at naghintay pa ng 20 minuto. Pumasok siya sa bahay ng maingay, pinatunog ang kandado, sinagi ang aparador gamit ang bag, at sumigaw mula sa pasukan. Mateo, nandito ka na. Halos agad siyang lumitaw. Siya ay isang matangkad na 49, anyos na lalaki, na may maitim na kulay gintong buhok at uban sa kanyang mga sentido. Mukha siyang nag-aalala. Sa kanyang pulso, kumikinang ang relos na ibinigay ng kanyang asawa. Bakit ang aga mong umuwi? Nagkaroon ng sira sa linya. Nalutas namin ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Hinalikan siya ng kanyang asawa sa pisngi. Umiyak ka. Hangin lang. Kamusta ang meeting mo? Mamaya, sabihin mo sa akin kung ano ang ipinakita ng check-up. Pumasok si Tala sa kusina at sinimulang ilabas ang mga pinamili na nagbigay sa kanya ng ilang segundo. Mateo, umupo ka. Dahan-dahan siyang naupo sa silya. Anong nangyari? Inilapag niya ang sobre sa harap niya. May cancer ako. Sa mukha ng kanyang asawa, lumitaw ang pagkabigla, hindi paniniwala, sakit, isang desperadong pagtatangka na bawiin ang kanyang kahinahunan. Napakagaling niyang umarte. Hindi, bulong ni Mateo. Nagkamali sila. Kinumpirma ito ng biopsy. Tumayo siya ng bigla, niyakap ang kanyang asawa, at ibinaon ang mukha sa kanyang buhok. Magpapatest pa tayo. Hahanapin natin ang pinakamahusay na mga doktor. Hindi kita mawawala. Naririnig mo ba ako? Nanatiling hindi gumagalaw si Tala, naaamoy ang kanyang pabango. Sabi ni Jimenez, kakaunti na lang ang oras. Ano ang kanyang mungkahi? Isang experimental treatment sa ibang bansa. Binanggit niya ang halaga. Kumalas si Mateo at hinawakan siya sa balikat. Hahanapin natin ang pera. Saan? Ibebenta nating lahat ng kailangan. Hindi sapat ang mga apartment at ipon. Tumingin sa malayo ang asawa, na para bang ngayon lang niya naisip ang ideya. Nariyan ang pabrika. Nanahimik si Tala. Naiintindihan kong nakatali ito sa alaala ng iyong ama, pagpapatuloy niya. Ngunit hindi maaaring mas mataas ang kumpanya kaysa sa buhay. Malaki ang halaga ng lupa. Kung kikilos tayo ng mabilis, makakahanap tayo ng mamimili at makakatanggap ng kompensasyon ang mga manggagawa. Wala kang obligasyong mamatay para iligtas ang mga trabaho. Naupo siya sa tapat. Hindi pa ako handang magdesisyon. Tinakpan ni Mateo ang kanyang kamay. Siyempre, ngayong gabi, kalimutan natin ang mga papel. Bukas, ako mismo ang tatawag kay Jimenez. Aalamin ko lahat tungkol sa klinika. Hindi ka dapat mag-alala. Tiningnan ni Tala ang kanyang mga daliri. Kamakailan lamang ay hawak nito ang telepono at nangako sa kanyang kalaguyo ng pag-aari ng iba. Gusto ko nang matulog, sabi niya. Dadalhan kita ng tsaa sa kwarto. Isinara ni Tala ang pinto at kinuha ang cellphone mula sa kanyang bag. Nakasave ang recording. Ipinasa niya ang file sa kanyang email sa trabaho at nag-upload ng kopya sa cloud. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang listahan ng kontak at hinanap ang numero ni Attorney Elena David. Ang abogada ang humahawak sa mga malalaking transaksyon ng pabrika. Nag-text si Tala,
Kailangan nating magkita sa pabrika ko bukas ng 4 ng umaga. Huwag mong sasabihin kanino man. Ito ay tungkol sa tangkang pag-agaw sa kumpanya at pekeng medikal na diagnosis. Dumating ang sagot sa loob ng 1 minuto. Pupunta ako. Sa likod ng pinto, narinig ang mga yabag. Itinago ni Tala ang telepono sa ilalim ng unan at humiga. Pumasok si Mateo na may dalang tasa. Inumin mo ito. Gaganda ang pakiramdam mo. Tinanggap niya ang tsaa, ngunit hindi humigop ni isang patak. Naupo ang kanyang asawa sa tabi niya at hinaplos ang kanyang buhok. Malalampasan natin ito, mahal ko. Tumingin si Tala sa kanyang mukha at sa unang pagkakataon, napansin niya kung paano niya maingat na iniiwasan ang kanyang tingin. Kung gayon, bukas, sisimulan na nating ihanda ang mga dokumento, sabi niya ng mahina. Ibebenta ko ang pabrika. Sandaling napigil ang hininga ni Mateo. Pagkatapos ay muling niyakap ang kanyang asawa. Ginawa mo ang tamang desisyon. Isinandal niya ang kanyang ulo sa kanyang balikat at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa likod ng pader, tumitiktak ang orasan. Sa kusina, lumalamig ang hapunan. Sa bag, naroon ang pekeng diagnosis. Makalipas ang 1 minuto, lumabas ang kanyang asawa upang dalhin ang tasa sa kusina. Ngumiti si Tala sa paraang hindi makikita ng kanyang asawa at bumulong ng halos hindi marinig. Habang buhay ninyong maaalala ang aral na ibibigay ko. Alas 7 ng umaga, pumasok ang abogadong si Ateneo Elena David sa opisina ni Tala nang hindi kumakatok at isinara ang pinto. Si Elena ay 42 taong gulang. Siya ay pandak, payat, at may maikling buhok. Bihira siyang magtaas ng boses. Ipakita mo sa akin, sabi ng abogada. Pinatugtog ni Tala ang recording at inilagay ang telepono sa pagitan nilang dalawa. Mahina ang boses ni Mateo. Gayunpaman, ang apelyido ng doktor, ang pagbanggit kay Katrina, ang plano ng pagbebenta, at ang mga salita tungkol sa pekeng gamutan ay malinaw na maririnig. 2 beses pinakinggan ni Elena ang file, at pagkatapos ay binuksan ang sobreng medikal. Nasa iyo ang mga orihinal, lahat ng ibinigay sa akin ni Jimenez. Binuksan mo na ba ang portal ng pasyente sa internet? Hindi. Nang magparehistro, ibinigay ni Mateo ang kanyang email. Ipinaliwanag niyang mas madali para sa kanya na sundan ang mga reseta. Tumingin si Elena. Ibig sabihin, may access na ang asawa mo sa mga resulta ng mas maaga. Sa ngayon, huwag kang magbago ng anuman. Hayaan mong maniwala siyang kontrolado niya ang bawat mensahe mula sa klinika. Hindi sapat ang isang recording. Kinukumpirma ng usapan ng intensyon, ngunit maaaring sabihin ng depensa na ito ay minanipula o isang pagtatalo lang ng mag-asawa. Kakailanganin natin ng isang independiyenteng pagsusuri, ang mga dokumentong medikal at ang ugnayan sa pagitan ng mga sangkot. Kung malusog ako, paano nila ginawa ang ulat? Maaaring pinalitan nila ang sample, ginamit ang resulta ng ibang tao, o nagpasok ng pekeng data sa aking kasaysayan. Huwag tayong manghula. Kumuha si Elena ng isang maliit na kuwaderno. Ang pabrika ay sa iyo lamang. Inilipat sa akin ng aking ama ang kumpanya bago ako ikasal. Ang lupa ay nasa pangalan ko rin. May espesyal na kapangyarihan ng representasyon si Mateo. Pinamamahalaan niya ang mga kasalukuyang pagbabayad bilang financial director. Hindi niya maaaring ibenta ang mga ari-arian nang wala ang aking pirma. Hayaan mo siyang magmadali, dalhin ang mamimili, at ibunyag ang kanyang plano. Huwag kang pipirma ng anuman nang wala ako. Lumapit si Tala sa bintana. Kahapon, nangako akong ibebenta ang pabrika. Ang isang pangako ay hindi naglilipat ng mga karapatan sa pag-aari. Gusto niyang huminto ka sa pagtatrabaho, magpanggap na mahina, ngunit huwag mong hayaang ihiwalay ka niya. At tungkol sa mga gamot na dala ng iyong asawa o ni Jimenez, itago mo ang mga pakete. Darating si Mateo ng alas 10, sabi ni Tala. Bago ang oras na iyon, may oras pa akong umalis. Inabot ni Elena ang isang papel na may address ng Philippine National Hospital. Hinihintay kanila para sa isang kagyat na konsultasyon. Walang nangako ng nais na resulta. Pag-aaralan ng doktora ang lahat ng mag-isa. Makalipas ang 20 minuto, umalis si Tala sa kumpanya. Ipinaalam niya kay Teresa na magsasagawa siya ng karagdagang pagsusuri at babalik pagkatapos ng tanghalian. Sa pampublikong ospital, hiningi ang kanyang ID, health card, at mga papeles na medikal. Sinuri ng receptionist ang data, at pagkatapos ay kumunot ang noo. Nasa iyo ba ang disk na may mga imahe? Hindi nila ibinigay sa akin. Humingi ka ng kopya. Karapatan ng pasyente na matanggap ang mga resulta ng kanyang mga pagsusuri.
Ang pinuno ng seksyon, si Dra. Celia Vargas, inamlang taong gulang, ay may suot na salamin na may manipis na frame. Maingat niyang binasa ang ulat. Ano ang iyong mga nararamdaman? Hirap sa pagtunaw pagkatapos kumain, hindi pagkakatulog, minsan panghihina. Nagbago ba ang iyong timbang? Halos hindi. Paninilaw ng balat, sakit na umaabot sa likod, lagnat wala sa mga iyon. Sinuri ni Celia ang pasyente at pagkatapos ay bumalik sa mga papel. Ayon sa paglalarawan, ito ay isang advanced na yugto. Sa ganoong antas ng pagkalat, karaniwang lumilitaw ang mga malinaw na sintomas, bagaman may mga exception. Saan ka nagpa-biopsy? Sa isang pribadong klinika. Sumailalim ako sa endoscopy na may sedation. Sabi ni Jimenez, doon nila kinuha ang tissue. Bakit wala ang protocol ng interbensyon? Sinuri ni Tala ang mga dahon. Akala ko kasama ito sa mga dokumento. Narito lamang ang ulat na anatomopathological. Kulang ang paraan ng pagkuha ng sample, ang pangalan ng espesyalista, at ang numero ng lalagyan. Tiniyak sa akin ng doktor na ang pangalawang biopsy ay aalisin ang mga huling linggo ng aking buhay. Inalis ni Dra. Celia ang kanyang salamin. Sa ngayon, wala akong nakikitang dahilan para pag-usapan ang mga huling linggo. Una, suriin natin ang mga katotohanan. Sumulat siya ng referral para sa mga pagsusuri, isang ultrasound at isang CT scan na may contrast. Kailangang hilingin ang mga orihinal na bloke para sa pagsusuri. Magsumite ng kahilingan ng may 2 kopya. Humingi ng numero ng rehistro ng pagpasok sa iyong kopya. Maari silang tumanggi. Wala silang legal na batayan. Obligado ang institusyong medikal na ibigay sa pasyente ang mga kopya ng kasaysayan at ang material para sa second opinion. Bago magtanghali, sumailalim si Tala sa pagsusuri ng dugo at isang ultrasound. May nakita ba kayo? Tanong niya. Ipapaalam sa iyo ng iyong doktor ang resulta pagkatapos isulat ang ulat. Tumawag si Mateo ng alas 11. Nasaan ka? Nasa ospital. Pinapunta ako ni Jimenez para sa karagdagang pagsusuri. Bakit hindi mo ako sinabihan? Sana sinamahan kita. May tawag ka sa mga supplier kaninang umaga. Para sa iyo, ikakansela ko ang anumang meeting. Tumawag na si Jimenez. Handa siyang tanggapin tayo ngayong hapon at sabihin sa atin ang tungkol sa programa sa ibang bansa. Sige, pagkatapos ay uuwi na tayo. Kailangan mong magpahinga. Babalik ako sa pabrika. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Para saan? Kahapon, pumayag kang ibenta ang kumpanya. Kaya nga kailangang ihanda ang mga dokumento. Huwag mong pag-usapan ang diagnosis sa mga empleyado. Huwag magdulot ng gulat hanggang malaman ng lahat. Nagbago ang boses ni Mateo. Tala, ako na ang bahala sa lahat ngayon. Salamat. Pagkatapos ng tawag, nag-text si Tala kay Elena na nagpapatuloy ang mga pagsusuri. Mabilis dumating ang sagot. Ngayong hapon, huwag kang pumirma ng anuman. Ginawa ang CT scan ng alas 2 ng hapon. Ang contrast liquid ay nagdulot ng matinding init sa buong katawan niya. Umugong ang makina at dahan-dahang gumalaw ang kama papasok sa singsing. Nanatiling tahimik ang babae at binilang ang kanyang mga hininga. Makalipas ang 40 minuto, pinapasok siya ni Dra. Celia sa konsultasyon. Nakabukas ang mga imahe sa screen. Hindi namin nakikita ang malignant na tumor na ipinahihiwatig ng ulat, sabi ng doktora. Ang pancreas ay walang anumang bukol. Ang atay, mga lymph node, at iba pang organo ay hindi rin nagpapakita ng mga pagbabagong inilarawan. Tumingin si Tala sa screen na may takot na mali ang pagkakaintindi sa mga salita. Kung gayon, malusog ako. Ayon sa data ngayon, hindi kumpirmado ang terminal diagnosis. May gastritis at mga palatandaan ng pagkapagod. Ang huling konklusyon ay gagawin natin pagkatapos ng mga resulta ng laboratorio at pagsusuri ng biopsy. Ngunit sa mga papel, ipinahihiwatig ang metastasis, kaya kailangang linawin ang pinagmulan ng dokumentong iyon. Inabot ni Celia ang nakalimbag na ulat. Humingi ka ng certified copy. Magsumite sa pribadong klinika ng kahilingan na ibigay sa iyo ang kasaysayan, mga imahe, at ang rehistro ng biopsy na nauukol sa iyong pagsusuri. Sa pasilyo, tinawagan ni Tala ang abogada. Walang tumor. Kumpirmado ba ito sa sulat? Tanong ni Elena. Oo, kailangan pang i-verify ang biopsy. Huwag mong ipaalam sa iyong asawa. Pupunta ako sa loob ng kalahating oras. Nagkita sila sa isang coffee shop sa tapat ng ospital. Binasa ni Elena ang ulat, inilagay sa isang folder at binuksan ang laptop. Ngayon,
May malaking kontradiksyon sa pagitan ng dalawang dokumentong medikal, ngunit hindi pa natutukoy ang paraan ng pamemeke. Ako mismo ang magsusumite ng kahilingan kay Jimenez. Pumunta ka ng walang gulo. Sabihin mong kakailanganin ng klinika sa ibang bansa ang mga orihinal na materyales. Ang dahilan na iyon ay akma sa plano ni Mateo. Isinulat ni Elena ang teksto. Kinopya ito ni Tala ng sulat kamay. Maaari na bang ipakita ang recording sa pulisya? Tanong niya. Una, kailangan nating maitala ang pinagmulan ng mga pagsusuri. Kung hindi, sasabihin ng mga kasabwat na ito ay isang teknikal na pagkakamali. Pagkatapos ng kahilingan, maaaring subukan nilang palitan ang mga sample. Anumang hadlang ay magiging ebidensya rin. Ngayong gabi, dadalhin ka ni Mateo kay Jimenez. Tanungin mo kung sino ang kumuha ng mga sample, saan sinuri ang mga ito, at bakit kulang ang protocol. I-record mo ang usapan, kung ligtas itong gawin. Alas 4:30, bumalik si Tala sa pabrika. Hinihintay siya ng kanyang asawa sa opisina. Sa mesa, may 3 folder na may appraisal ng lupa, inventaryo ng kagamitan, at isang paunang kalkulasyon ng pagbebenta. Ang bilis mong nagsimula, komento niya. Tumayo si Mateo upang salubungin siya. Wala tayong oras. Nakipag-ugnayan ako sa isang ahente ng real estate. Ang pangalan niya ay Katrina Velasco. Handa siyang pumunta bukas. Saan mo siya kilala? Nagtrabaho kami ng magkasama sa pagbebenta ng isang bodega ilang taon na ang nakalipas. Sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Nakahanap na siya ng mamimili. Matagal nang tinitingnan ng mamumuhunan ang lupa, ngunit handa lamang siyang kumilos kung mabilis ang transaksyon. Interesado siya sa lupa. Hindi na niya susuriin ang gusali. Binuksan ni Mateo ang unang folder. Ang halaga ay 1/4 ng halaga sa merkado na ipinagawa ni Tala noong taglagas. Bakit napakababa? Ang pagmamadali ay nagpapababa ng presyo, ngunit makukuha mo ang pera sa oras para sa gamutan. Hinawakan niya ang kanyang siko. Huwag mong isipin ang mga ladrilyo at makina. Gusto kitang iligtas. Ipinikit ni Tala ang kanyang mga mata. Nagpapanggap na pagod. Hayaan mong dumating si Katrina. Alam kong gagawin mo ang pinakamakatuwirang desisyon. Bago ang pagbebenta, susuriin ni Elena ang kontrata. Sa mukha ng kanyang asawa, lumitaw ang pagkayamot. Papatagalin ni Elena ang proseso. Nabubuhay ang mga abogado sa mga pag-aalinlangan. Siya ang nagtatanggol sa aking mga interes sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon ako ang nagtatanggol sa mga ito. Lumingon si Tala sa kanya. Kung gayon, wala kang dapat ikatakot sa pagsusuri. Ngumiti si Mateo, ngunit inalis ang kanyang kamay. Siyempre, kaya lang, bawat pagkaantala ay mapanganib. Sa gabi, dumating sila sa pribadong klinika. Sinalubong ni Jimenez ang mag-asawa sa tabi ng elevator. Tala, kamusta ka? Lumalala ang panghihina. Inaasahan iyan. Tuloy kayo. Sa opisina, naupo si Mateo sa tabi niya. Ang kanyang tuhod ay dumadampi sa binti ng kanyang asawa na para bang nagpapaalala kung sino ang may kontrol. Inilapag ni Tala ang kahilingan sa mesa. Hihilingin ng klinika sa ibang bansa ang mga orihinal na materyales, mga imahe, slide, bloke, at ang protocol ng biopsy. Gusto kong kunin lahat bukas. Natigilan si Jimenez sandali. Anong klinika? Hindi mo pa ibinibigay sa akin ang buong pangalan. Humingi ako sa isang kakilala na isalin ang mga kinakailangan ng ilang sentro. Mabilis na binasa ng doktor ang teksto. Ang paghahanda ay aabuti ng oras. Sabi mo, ang oras ay laban sa akin. Nakialam si Mateo. Dr. Jimenez, gawin mo ang lahat ng posible. Pumayag si Tala na ibenta ang pabrika, kaya halos malutas na ang problema sa pagbabayad. Tumingin si Jimenez sa kanya. Sige, irehistro ang kahilingan sa reception. Isang bahagi ng mga dokumento ay makukuha mo bukas. Ang mga materyales mula sa laboratorio ay ibibigay ng hiwalay. Saan sinuri ang tissue? Tanong ni Tala. Sa pasilidad ng aming kasosyo, Medical Analysis Manila. Bakit wala ang protocol ng pagkuha? Hindi isinama ng sekretarya ang pahina. Isang karaniwang pagkukulang. Sino ang nagsagawa ng prosedur? Hinaplos ni Jimenez ang mesa. Si Dr. Delgado. Nasa bakasyon siya ngayon. Hindi kita nakita. Nasa ilalim ka ng sedation at maaaring hindi mo matandaan. Pinisil ni Mateo ang kamay ng kanyang asawa. Huwag mong pahirapan ang sarili mo sa mga detalye. Kailangan kong ipagkatiwala ang aking buhay sa mga taong ito. Binuksan ng oncologist ang isang kahon at naglabas ng isang kahon ng tableta. Uminom ng isa sa umaga at isa sa gabi.
Ang gamot ay magbabawas ng pagkabalisa, magbabalik ng tulog, at tutulong sa iyong tiisin ang panghihina. Binasa ni Tala ang pangalan. May mga side effect, antok at kabagalan ng reflexes. Mas mabuting wag magmaneho. Gumawa si Jimenez ng isang tala sa kasaysayan, pinunit ang reseta, at ibinigay kay Mateo, bagaman mas malapit ang pasyente. Sa ground floor, inirehistro ni Tala ang kahilingan. Nilagyan ng selyo ng receptionist ang petsa at ang kanyang pirma sa kopya. Nang lumabas ang mag-asawa sa kalye, kinuha ng kanyang asawa ang mga susi ng kotse. Ako na ang magmamaneho. Sa daan, nagsasalita si Mateo tungkol sa paglipad. Sumagot si Tala sa mga monosyllable. Ang mga tableta ay nasa kanyang bag, kasama ang kumpirmasyon na wala siyang nakamamatay na tumor. Sa bahay, dinalhan siya ng kanyang asawa ng tubig. Inumin mo na ang gamot ngayon. Maghahapunan muna ako. Ayokong inumin ito nang walang laman ang tiyan. Walang sinabi si Jimenez tungkol diyan. Titingnan ko sa leaflet. Nagtagal si Mateo sa tabi ng mesa at pagkatapos ay pumasok sa banyo. Kinuhaan ni Tala ng litrato ang pakete at ipinadala ang imahe kay Elena. Pagkatapos ay itinago niya ang isang tableta sa isang papel na napkin at iniwan ang iba sa kanilang lugar. Sa gabi, narinig niya ang kanyang asawa na bumangon sa kama. Isang guhit ng liwanag ang bumagsak sa sahig ng pasilyo. Makalipas ang 1 minuto, tahimik na nagsara ang pinto ng study. Kinuha ni Tala ang cellphone, lumapit ng nakayapak, at huminto sa likod ng pader. Bumubulong si Mateo. Hiningi niya ang mga sample ng tissue. Oo, inirehistro niya ang kahilingan. Sabihan mo ang laboratorio na huwag magbigay ng anuman nang walang pahintulot mo. Narinig niya ang sagot. Oo. Oo. Kung gayon, maghanap kayo ng kapalit. Wala akong pakialam kung kaninong sample iyon. Ang mahalaga ay magtugma ang pangalan at numero. Binuksan ni Tala ang recorder. Walang alam ang tunay na pasyente? Tanong ni Mateo pagkatapos ng isang sandali. Perpekto. Hayaan siyang maniwala na mayroon siyang isang karaniwang bukol. Nanlamig ang mga kamay ni Tala. Sa likod ng peking diagnosis, may isa pang babae. Nabubuhay ang taong iyon nang hindi naghihinala na ninakaw sa kanya ang kanyang nakamamatay na sakit kasama ang kanyang mga pagsusuri. Sa umaga, nagising si Tala nang maramdaman ang pagdampi sa kanyang pisngi. Nakaupo si Mateo sa tabi niya at tinitingnan siya na may pag-aalala na ngayon ay imposible ng paniwalaan. Kamusta ang pakiramdam mo? Parang hindi ako natulog buong gabi. Gumana ang tableta. Pinatagal ni Tala ang sagot ng ilang segundo. Parang wala akong halos matandaan mula sa hapunan. Sa mga mata ng kanyang asawa, lumitaw ang isang kislap ng kasiyahan. Ibig sabihin, umepekto ang gamot. Ngayong araw, iinom ka ulit. Dahan-dahang naupo si Tala, nagpapanggap na mahina. Sa gabi, itinago niya ang pangalawang recording at nagpadala ng kopya kay Elena. Kailangan kong pumunta sa pabrika. Darating si Katrina ng alas 10. Ako na mismo ang haharap sa meeting. Gustong marinig ng mamimili ang pagsang-ayon ng may-ari. Inabot ni Mateo ang kanyang jacket. Kung gayon, manatili ka muna sandali at pagkatapos ay ihahatid kita sa bahay. Habang naghahanda ng kape ang kanyang asawa, nagsara si Tala sa banyo at nag-text kay Elena. Agad na sumagot ang abogada. Natanggap ko ang recording pagkatapos ng nangyari sa tunay na pasyente. Hindi na tayo maaaring maghintay. Ngayong araw, magsasampa tayo ng reklamo para sa pagpapalit ng mga medikal na sample at posibleng panloloko. Wala pa silang naibenta. Malinaw na ang sabwatan at isang babaeng hindi kilala ay nasa panganib. Ibibigay natin ang mga kopya ng mga dokumento at mga recording. Hindi sila obligadong ipaalam sa atin ang tungkol sa investigasyon. At kung mapansin ni Mateo, patuloy mong gampanan ang iyong papel. Narinig ni Tala ang mga yabag sa pasilyo. Kailangan ko nang umalis. Sa alas, isino, sa notaryo sa tabi ng pabrika. Pipirmahan mo ang reklamo doon. Mananatili sa iyo ang mga orihinal sa ngayon. Sa kusina, inilagay ni Mateo ang isang tasa at ang kahon ng gamot sa harap ng kanyang asawa. Inumin mo ito pagkatapos kumain. Inilagay ni Tala ang tableta sa kanyang dila at uminom ng tubig. Nang lumingon ang kanyang asawa sa coffee maker, palihim niyang idinura ang gamot sa isang napkin. Kalahating oras mamaya, dumating sila sa kumpanya. Lumabas si Tala sa kotse ng mas mabagal kaysa karaniwan. Hinahayaang hawakan siya ni Mateo sa siko. Sa guardhouse, sinabi niya sa guwardiya na huwag magpapasok ng sinuman nang walang pahintulot niya. Sa opisina,
Tinanong ng kanyang sekretarya na si Teresa, "Tatawag po ba ako ng doktor?" "Hindi na kailangan. Sabihan mo ako kapag dumating si Katrina Velasco." Lumabas ang sekretarya. Ibinaba ni Mateo ang mga blinds. Mas mabuting hindi ka makita ng mga empleyado. Magsisimula ang mga chismis. Naupo si Tala sa armchair at ipinikit ang kanyang mga mata. Binuksan ng kanyang asawa ang laptop. Sa spreadsheet ng hinaharap na operasyon, nakalagay ang komisyon para sa tagapamagitan. Ang halaga ay lumampas sa taunang sahod ng pinuno ng pagawaan. Sino ang makakakuha nito? Minimisa ni Mateo ang bintana. Ang kumpanya ni Katrina. Mahal ang mga kagyat na serbisyo. Kaya gusto kong malaman kung saan mapupunta ang pera. Bumukas ang pinto pagkatapos ng isang maikling katok. Inanunsyo ni Teresa. Dumating na si Katrina Velasco. Pumasok ang isang 38, anyos na babae na may light pantsuit. Ang kanyang matingkad na lipstick at tiwalang paglakad ay nagpapakita ng kanyang ugali na magpresyo ng mga bagay ng iba. Tala, ikinalulungkot kong nagkakilala tayo sa ganitong mga pagkakataon, sabi ng bisita. Agad na nakilala ni Tala ang boses mula sa usapan sa telepono, kasama ang kanyang asawa. Ikinalulungkot mo? Sabi ng may-ari ng pabrika. Inilapag ni Katrina ang isang folder sa mesa. Sinabi sa akin ni Mateo ang sapat na kailangan. Pananatilihin ko ang pagiging kumpidensyal. Sinabi niya sa iyo ang aking diagnosis nang walang pahintulot ko? Naguluhan ang bisita. Kung hindi, ang pagmamadali sa transaksyon ay magmumukhang kakaiba. Tiwala ako kay Katrina. Nakialam si Mateo. Hayaan siyang ipaliwanag ang kanyang alok. Ipinakita ni Katrina ang plano ng lupa. Interesado ang mga mamumuhunan sa lote. Malamang, isasara nila ang produksyon. Ang mga makinarya ay maaaring ibenta ng hiwalay. Ngunit ang isang mabilis na mamimili ay mag-aalok ng mababang presyo. Sino ang mamumuhunang ito? Luzon Prime Properties. Dalhin ang mga papel. Narito ang rehistro at profile ng kumpanya. Ang kumpanya ay wala pang 5 buwan, may minimum na kapital, at isang shared office address. Paano magbabayad para sa pabrika ang isang kumpanyang walang asset? May mga importanteng tao sa likod nila. Darating ang pondo pagkatapos ng pre-contract. Sabihin mo sa akin ang kanilang mga pangalan. Sa ngayon, ayaw nilang magpakilala. Ibig sabihin, dapat akong maniwala sa iyong pangako? Susuriin nating lahat, nakialam si Mateo. Inihilig ni Tala ang kanyang ulo na para bang nahihilo. Pasensya na, nahihirapan akong mag-concentrate. Agad na lumambot si Katrina. Para magsimula, sapat na ang isang letter of intent. Kung gayon, susuriin ni Elena ang teksto. Tumingin si Katrina kay Mateo. Siyempre, kaya lang, humihingi ng sagot ang mamumuhunan bago maghapon. Bakit napakabilis? May isa pa silang tinitingnang lote. Isinara ni Tala ang folder. Patunayan ng mamumuhunan na mayroon siyang pondo at ibunyag kung sino ang mga tunay na may-ari. Hanggang doon, hindi ako pipirma ng anuman. Sinamahan ni Mateo si Katrina sa labasan. Sa pasilyo, nagsimula silang mag-usap ng mahina. Lumapit si Tala sa pinto at binuksan ang recorder. Masyado siyang nakatuon, bulong ni Katrina. Hindi pa gumagana ng husto ang mga tableta. Sisirain ni Elena ang lahat. Ilalayo ko siya sa transaksyon. Ngayong gabi, mas didiinan ko pa. Lumalayo ang mga yabag. Ilang minuto mamaya, bumalik si Mateo ng mag-isa. Trinato mo si Katrina na parang isang manloloko. Tinanong ko lang ang mga karaniwang tanong. Wala tayong 1 buwan para suriin ang anuman. Kung gayon, maghanap ka ng mamimili na maaaring magpatunay na may pera siya sa loob ng 1 araw. Nagsikip ang panga ng kanyang asawa. Kahapon, ipinagkatiwala mo sa akin ang iyong kaligtasan at patuloy akong nagtitiwala sa iyo. Agad na nagbago ang tono ni Mateo. Patawarin mo ako. Natatakot akong mawala ka. Niyakap niya ang kanyang asawa. Ngayon, sa bawat kilos, napapansin ang kalkulasyon. 11:00. Sinabi ni Tala na gusto niyang matulog sa silid pahingahan. Pumunta si Mateo sa departamento ng pananalapi. Bumaba siya sa hagdanan ng emergency at pumasok sa notaryo sa katabing gusali. Hinihintay siya ni Elena sa tabi ng bintana. Binasa ni Tala ang reklamo. Pinirmahan ang bawat pahina at ibinigay ang isang pendrive na may mga recording. Isasama natin ang mga certified copy, paliwanag ni Elena. Pupunta rin tayo sa medical inspection. Doon nila susuriin ang kasaysayan at ang pag-iimbak ng mga sample at ng tableta. Ipinadala ko ang pakete sa isang independiyenteng laboratorio. Malapit na nating malaman ang komposisyon.
Itago mo ang blister pack at ang reseta. Binuksan ni Elena ang extract mula sa rehistro ng kalakalan. Ngayon, tungkol sa mamimili. Ang nag-iisang administrador ng Luzon Prime Properties ay si Rosario Velasco, ang 69 anyos na tiyahin ni Katrina. Ang direktor ay isang taong nagpapatakbo ng 7 iba pang kumpanya ng sabay-sabay. Ibig sabihin, ito ay isang front company. Mayroon itong lahat ng mga palatandaan. Ang huling pagtatasa ay ibibigay ng mga may kapangyarihan. Sa atin, mahalaga ang ibang bagay. 2 buwan na ang nakalipas. Nagbayad ang pabrika sa kumpanya ni Katrina ng paunang bayad para sa mga serbisyo sa pagkonsulta. Tumingin si Tala, hindi ko iyon inaprobahan. Ang pagbabayad ay ginawa ni Mateo sa loob ng kanyang limitasyon sa bangko. Ang konsepto ay napakalabo. Pagsusuri ng investment attractiveness ng mga lupain. Binayaran niya gamit ang aking pera ang paghahanda ng pagnanakaw. Mukhang ganoon. Hiniling ko na ang kontrata mula sa accounting. Tiningnan ni Tala ang pirma ng kanyang asawa. Matagal na niyang pinaplano ito. Pagbalik sa pabrika, natagpuan ni Tala si Mateo sa tabi ng bintana. Saan ka galing? Pumunta ako sa silid pahingahan at wala ka. Dumaan ako sa patio. Hindi ka nakita ni Teresa. Hindi niya kailangang sundan ang bawat hakbang ko. Nag-aalala ko. Hinawakan ni Tala ang kanyang sintido. Masama ang pakiramdam ko. Iuwi mo ako. Siyempre, bago umalis, hiniling niya kay Teresa na ibigay kay Elena ang lahat ng kontrata sa kumpanya ni Katrina. Walang tinanong ang sekretarya, tumango lang. Sa bahay, inihiga ni Mateo ang kanyang asawa sa kwarto at isinara ang mga kurtina. Matulog ka. Ngayong hapon, darating si Jimenez. Dadalhin niya ang kontrata sa dayuhang sentro, ang badyet para sa gamutan, at ang mga detalye ng bangko. Magiging maayos ang lahat. Yumuko ang kanyang asawa, hinalikan siya sa noo, at lumabas. Ilang minuto mamaya, tumunog ang pinto sa pasukan. Tumayo si Tala, sinuri ang bintana, at tumawag sa pribadong klinika. Ipinaalam sa kanya ng receptionist na handa na ang mga kopya ng kasaysayan, ngunit naantala sa laboratorio ang mga sample at bloke. Bigyan ninyo ako ng nakasulat na sagot na may dahilan ng pagkaantala, hiling ni Tala. Ang mga sertipikong iyon ay ginagawa ng medical director. Ipasa mo ako sa kanya. Pagkatapos ng isang paghihintay, sumagot si Jimenez. Bakit ka gumagawa ng gulo? Hindi sisimulan ng mga dayuhang doktor ang gamutan nang hindi sinusuri ang aking kaso. Dadalhin nila ang mga materyales bukas. Sinabi sa akin ni Mateo na gusto ninyo ng karagdagang bayad para sa pagmamadali. Natahimik sa kabilang linya. Wala akong sinabing ganyan. Kakaiba. Tiniyak ng aking asawa na kung walang hiwalay na gratifikasyon, hindi ninyo bibilisan ang paghahatid. Ginang Santos Reyes, huwag kang makipagtalo sa akin tungkol sa mga pantasya ng iba. Kung gayon, ihanda mo ang lahat ng walang karagdagang bayad, tulad ng iyong obligasyon. Itinago niya ang recording ng usapan. Tumawag ulit si Jimenez, ngunit hindi sinagot ni Tala. Pagkatapos ay tinawagan niya ang numero ni Katrina. Kailangan kong linawin ang isang duda. Gusto ni Mateo na ilagay sa kanyang pangalan ang pre-contract. Saan niya nakuha iyon? Sinabi niya sa akin na pagkatapos ng gamutan ay mahihirapan akong pamahalaan ang aking mga ari-arian na baka kailangan kong bigyan siya ng isang general power of attorney. Mas maingat na nagsalita si Katrina para pumirma. Sapat na ang iyong lagda. Kung gayon, bakit hiningi ng aking asawa ang aking ID at marriage certificate? Hindi ko alam. Sinabi rin niya sa akin na pagkatapos ng pagbebenta, siya mismo ang maghahati-hati ng pera sa pagitan ng gamutan at iba pang gastos. Nanahimik si Katrina. Tatanungin ko siya, pero huwag mong sabihing tumawag ako. Nagiging nerbiyos si Mateo kapag nagtatanong ako. Siyempre, inilagay ni Tala ang telepono sa mesa. Ngayon, naghihinala ang doktor na sinusubukan siyang iwanan ng kanyang asawa nang walang ipinangakong bayad at nag-aalinlangan si Katrina kung matatanggap niya ang kanyang bahagi. Alas, 4, tumawag si Dra, Celia, Tala, pumunta ka sa ospital. Ipinasa sa amin ang data ng numero ng biopsy. Hindi natin maaaring talakayin ang mga detalye sa telepono. May kaugnayan ito sa isa pang pasyente. Halika, sa ospital. Dinala si Tala sa harap ng pinuno ng seksyon. Sa mesa, naroon ang mga ulat ni Jimenez at ang sagot mula sa laboratorio. Umiiral ang numero ng biopsy, sabi ni Celia. Gayunpaman, hindi ito nakarehistro sa iyong pangalan. Sinimulan ng laboratorio ang isang panloob na investigasyon
at binalaan ang sentro na nagpadala ng sample. Sino ang tunay na pasyente? Hindi ako autorisadong magbunyag ng medikal na data ng iba. Sa likod ng pinto, narinig ang boses ng isang babae. Ipaliwanag ninyo sa akin kung bakit ninyo ako tinawagan. 2 buwan na ang nakalipas. Sinabi ninyo sa akin na lahat ay benign. Lumabas si Dra. Celia sa pasilyo ilang minuto mamaya. Pagkatapos ng isang kapat ng isang oras, bumukas ang pinto. Pumasok sa konsultasyon ang isang babae na mga 40 taong gulang na may simpleng kulay abo na jacket. Ang kanyang maitim na buhok ay nakatali sa isang goma at sa ilalim ng kanyang mga mata ay may mga maiitim na bilog. Sa tabi niya ay isang payat na teenager na may backpack. Natanggap mo ba ang aking mga pagsusuri? Tanong ng hindi kilalang babae. Pinigilan siya ni Celia. Aling Nelia, hindi ko iyon sinabi sa ganyang paraan. Hindi inaalis ng babae ang kanyang tingin kay Tala. Sinabi sa akin ng doktor na ang aking sample ay napunta sa medical record ng ibang tao. Ibig sabihin, siya. Tumayo si Tala. Ang pangalan ko ay Tala Santos Reyes. Na-diagnose ako ng isang terminal na sakit na wala sa akin. Napatakip ng bibig si Nelia. At sa akin, sinabi nilang mayroon akong isang bukol. Naniwala ako at umuwi. Namutla ang teenager. Mama, anong nangyayari? Hiningi ni Dra. Celia na maghintay siya kasama ang nurse. Ngunit kumapit ang bata sa manggas ng kanyang ina. Dito lang ako. Niyakap ni Nelia ang kanyang anak sa balikat. Siya ang aking Marco. Wala na kaming iba. Naramdaman ni Tala na ang kanyang personal na galit ay nagbigay daan sa ibang emosyon. Habang kinakalkula ni Mateo ang kanyang komisyon, nawawalan ng mahalagang oras ang babaeng ito. Na-schedule na ba ang iyong mga pagsusuri? Tanong ni Tala. Ngayon kukuha sila ng dugo at gagawin ng isang CT scan. Hindi ko maintindihan kung paano ito nangyari. Una nating tutukuyin ang iyong kalagayan sa kalusugan. Mahinahong sagot ni Celia. Ang mga sanhi ng pagpapalit ng mga sample ay iimbestigahan ng hiwalay. Lumingon si Nelia kay Tala. Sino ang nagpadala sa iyo sa doktor na iyon? Ang aking asawa. Alam niya. Hindi nakasagot si Tala. Nag-vibrate ang telepono sa kanyang bag. Sa screen, lumitaw ang isang mensahe mula kay Mateo. Galit na galit si Jimenez. Hinihiling ni Katrina na makita tayo. Ano ba talaga ang sinabi mo sa kanila? Pagkatapos ay isa pa. Papunta na ako. Nahanap kita sa GPS. Ipinakita ni Tala ang screen kay Elena. Nakararating lang sa opisina. Binasa ng abogada ang mensahe at sinabi ng mahina. Napansin niyang nawawalan siya ng kontrol. Sa pasilyo, bumukas ang pinto ng elevator. Ilang segundo mamaya, narinig ang boses ni Mateo. Hinahanap ko si Tala Santos Reyes. Ako ang kanyang asawa. Nanginig si Nelia at yumakap kay Marco. Pinatay ni Tala ang cellphone at tumingin kay Elena. Oras na para suriin kung gaano siya kahusay magpanggap na nagmamahal sa harap ng mga saksi. Lumitaw si Mateo sa pintuan ng may pagmamadali na parabang natatakot na mahuli sa isang pag-amin ng iba. Tala, anong ginagawa mo dito? Huminto siya nang makita si Nelia, ang kanyang anak, ang doktora, at si Elena. Sumama ang pakiramdam ko, sagot ng kanyang asawa. Pumunta ako para sa karagdagang pagsusuri. Hinawakan siya ng kanyang asawa sa kamay. Sinabihan kitang sabihan ako kung saan ka pupunta. Kinailangan kitang hanapin sa GPS. Hindi ka sumasagot, patay ang iyong telepono. Anong ginagawa mo dito, Elena? Naunang nagsalita ang abogada, bago pa man makapagsalita si Tala. Sinasamahan ko ang aking kliyente sa kanyang kahilingan. Tiningnan ni Mateo si Nelia. At sino ito? Isang pasyente ng sentro, sabi ni Dra. Celia. Hindi kami nagbabahagi ng kumpidensyal na impormasyong medikal. Biglang huminga si Nelia, handang magsalita. Gayunpaman, hinawakan siya ni Tala sa siko. Masyado pang maaga para ilantad ang kanyang asawa sa ospital. Kung gagawin niya ito, agad niyang babalaan sina Jimenez at Katrina. At pagkatapos ay sisirain ang lahat ng maaari niyang sirain. Umuwi na tayo, hiling ni Tala. Pagod na ako. Niyakap siya ni Mateo sa balikat at tinanong ang doktora. Ano ang ipinahayag ng mga pagsusuri? Ipinaalam ko sa pasyente ang mga resulta. Magpapasya si Tala kung kanino niya ito ibabahagi. Ako ang kanyang asawa. Sama-sama naming ipinaglalaban ang kanyang buhay. Kung gayon, igalang mo ang kanyang karapatan sa lihim na medikal. Sa pasilyo, nanatili sandali si Elena kasama si Nelia upang tulungan siyang punan ng ilang dokumento. Sa tabi ng elevator, tinanong siya ng kanyang asawa. Ano ang pinag-usapan ninyo ng babaeng iyon? Naghihintay din siya ng mga resulta.
Pumunta si Elena para sa kanya. Sumandal si Tala sa pader. Mateo, nanginginig ang mga binti ko. Dito mo ba ako tatanungin? Agad na bumaba ang kanyang tono. Patawarin mo ako. Natakot ako ng husto nang makita ko ang iyong lokasyon sa GPS. Sa kotse, tinanong siya ng kanyang asawa kung ano ang sinabi ng mga doktor. Sa ngayon, walang sigurado. Sinabi ito ni Tala nang may labis na pagod kaya tumigil na siya sa pagtatanong. Sa bahay, sinamahan ni Mateo ang kanyang asawa sa kwarto at dinalhan ng mga tableta. Uminom ka ng 2. Pinayagan ako ni Jimenez na taasan ang iyong dosis. Nakausap mo ba siya pagkatapos umalis sa ospital? Kailangan kong malaman kung paano ka tutulungan. Inilagay niya ang gamot sa kanyang bibig at uminom ng tubig. Pagkatapos ay lumingon. Nagawa niyang itago ang mga tableta sa loob ng kanyang pisngi. Makalipas ang 1 minuto, hiniling ni Tala sa kanyang asawa na ihanda siya ng sabaw. Nang magsara ang pinto, idinura niya ang mga tableta at inilagay sa isang walang laman na lalagyan. Hanggang gabi, halos hindi umalis si Mateo sa kwarto. Kinuha niya ang cellphone ng kanyang asawa sa dahilan na hindi siya pinapahinga ng mga tawag. Hindi tumutol si Tala. Mga 7:00, dumating si Jimenez. Pumasok ang oncologist na may dalang itim na folder at isang bagong kahon ng gamot. Kamusta ang konsultasyon? Kinuhaan ako ng dugo. Nagpa-CT scan ako. At ano ang sinabi nila sa iyo? Nangakong magkakaroon ng ulat. Iniwan ni Jimenez ang kanyang maleta sa tabi ng armchair. Maaaring patagalin ng mga pampublikong ospital ang mga pagsusuri ng ilang linggo. Mga linggong wala ka na. Hindi nila ibinigay sa akin ang aking mga sample o bloke. Nakakita ang laboratorio ng pagkalito sa rehistro. Bukas nila ito aayusin. Paano kung ang material ay mula sa ibang pasyente? Itinigil ni Mateo ang paglipat ng mga pahina. Inalis ni Jimenez ang kanyang salamin ng dahan-dahan. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Wala. Sinusubukan kong intindihin ang pagkaantala. Huwag mong punuin ang iyong isip ng mga haka-haka. Maraming beses na sinuri ang iyong mga resulta. Kung gayon, ipakita mo sa akin ang mga protocol. Tala, tama na. Nakialam ang kanyang asawa. Pinapahirapan mo ang iyong sarili. Gusto kong malaman kung bakit kailangan kong ibenta ang pamana ng aking ama. Binuksan ni Jimenez ang folder. Narito ang imbitasyon mula sa dayuhang sentro, ang programa ng therapy, at ang invoice para sa unang yugto. Dapat gawin ang pagbabayad bago matapos ang linggo. Mukhang kapanipaniwala ang mga dokumento. Parang iba ang pangalan ng klinika noon, obserba ni Tala. Pinag-usapan ko ang isang grupo ng mga institusyong medikal. Gagamutin ka sa isang sangay. Sino ang pumirma sa imbitasyon? Ang coordinator ng internasyonal na departamento. Maaari bang i-verify ang kanyang pangalan? Hinampas ni Mateo ang braso ng upuan. Gusto mo bang gumaling o tanungin ang bawat taong sumusubok na iligtas ang iyong buhay? Nagulat si Tala at ibinaba ang kanyang ulo. Agad na naupo ang kanyang asawa sa tabi niya. Patawarin mo ako. Nasa dulo na ako ng aking pasensya. Hinayaan niyang yakapin siya. Sinamantala ni Jimenez ang pagkakataon. Bukas, pirmahan mo ang pahintulot para sa programa. Pagkatapos, irereserba ng tagapamagitan ang pwesto. Ang pera ay darating kapag naibenta ang pabrika. Mahinang sagot ni Tala. Nakatakda ang meeting ni Katrina para sa Biyernes. Mabilis na tumingin ang doktor kay Mateo. Kung gayon, may sapat tayong oras. Dr. Jimenez, magkano ang kikitain mo sa pag-refer sa akin doon? Namula siya. Ako ay isang doktor, hindi isang trafficker ng pasyente. Tiniyak sa akin ni Mateo na kailangang bayaran ng komisyon ang tagapamagitan. Pagod lang siya, sabi ng asawa. Ihahatid kita sa pinto. Lumabas ang mga lalaki sa pasilyo. Hindi na isara ng maayos ang pinto. May nalaman siya, bulong ni Jimenez, at hindi siya may sakit. Tinawagan nila ang tunay na pasyente para magpatest. Pinangako mo sa akin na hindi iyon mangyayari. Hindi ko kontrolado ang pampublikong kalusugan. Kunin mo ang kanyang cellphone at huwag mo siyang iwanang mag-isa. Sa Biyernes, matatapos na ang lahat. Kailangan ko ang aking bahagi agad pagkatapos ng transfer. Makukuha mo. Nanatiling hindi gumagalaw si Tala. Ang maliit na recorder na itinago ni Elena kaninang umaga sa kanyang bag ay nagre-record. Nang bumalik si Mateo, nakapikit na ang kanyang asawa. Nasaan ang aking telepono? Ako muna ang hahawak nito hanggang bukas. Kailangan mo ng katahimikan. Ang kanyang pagsunod ay nagpakalma sa kanya. Sa gabi, pasulpot-sulpot na natulog si Tala. Bago mag-umaga, lumabas ang kanyang asawa sa kwarto
at nilock ang pinto mula sa labas. Mahina ang click, ngunit narinig niya ito. Lumapit si Tala sa hawakan. Hindi bumubukas ang kandado. Sa mesita, may tubig at sa tabi nito ang mga gamot. Wala siyang telepono at nasa ikasyam na palapag sila. Kalahating oras mamaya, binuksan ni Mateo ang pinto. Nakabihis na. Bakit mo ako nilock? Kahapon, uminom ka ng napakalakas na dosis. Natakot akong baka maglakad ka habang natutulog. Ibalik mo ang aking telepono. Pagkatapos ng almusal, kailangan kong pumunta sa pabrika. Ngayon, mananatili ka sa bahay. Dadalhin ni Katrina ang mga papel dito. Pipirmahan ko ang kontrata sa aking opisina sa harap ni Elena at ng mga kinatawan ng mamimili. Kumunot ang noo ni Mateo. Bakit papahihirapan ang mga bagay? Dahil akin ang pabrika. Tiningnan siya nito ng ilang sandali at pagkatapos ay kinuha ang cellphone. Sige, pero ngayon, magpahinga ka. Sa screen, may mensahe mula kay Celia, na ospital si Nelia, kumpirmado ang diagnosis. Sinimulan na agad ang gamutan. Sino ang nag-text sa'yo? Tanong ni Mateo. Si Teresa, may problema na naman sa unang gusali. Inabot niya ang kanyang kamay. Tingnan ko. Ipinihit ni Tala ang screen. Ang kontak ay lumabas bilang Teresa. Trabaho. Nawala na ang notifikasyon. Ako na mismo ang tatawag kay Mang Tonyo. Hindi na kailangan. Hayaan silang ayusin ito nang wala ako. Pagkatapos ng almusal, nagsara ang kanyang asawa sa study. Pumunta si Tala sa banyo, binuksan ang gripo, at tinawagan si Elena gamit ang isang naka-encrypt na app. Nilock niya ako sa kwarto at kinuha ang aking telepono. Makaaalis ka ba sa apartment ngayon? Oo. Huwag mo siyang galitin. Ngayon, darating si Katrina Velasco. Gusto niya siyang dalhin dito, ngunit iginiit kong gawin ang meeting sa Biyernes sa pabrika. Maganda iyan. Naisampa na ang reklamo at naibigay na ang mga ebidensya. Hindi nila tayo bibigyan ng detalye ng investigasyon ng pulisya. Huwag kang mag-isa kasama ang iyong asawa pagkatapos pumirma. Na-admit si Nelia. Alam ko, ang kanyang kaso ay dinidinig sa ibang paraan. Pinisil ni Tala ang telepono. Gusto kong sa Biyernes, sila mismo ang magpapaliwanag ng malakas sa lahat ng kanilang hakbang. Magtanong ka ng mga simpleng tanong. Kanino nila ibebenta? Saan mapupunta ang pera? Sino ang nagmungkahi ng internasyonal na tagapamagitan? Bakit napakabilis? Pipirmahan ko ang kontrata. Ang draft lang na napagkasunduan natin. Ang paglilipat ng pag-aari ay nangangailangan ng pagpaparehistro. Kung wala ito, ang mga lupain at gusali ay mananatiling sa iyo. Hindi mo maaaring improvise. Maaaring humingi si Mateo ng power of attorney. Huwag kang magbigay ng anuman. Sabihin mong gusto mong pirmahan lahat ng personal. Huminto si Elena. Sinuri na ng laboratorio ang tableta. Naglalaman ito ng idineklarang aktibong sangkap, ngunit ang iniresetang dosis ay triple ng normal na panimulang dosis. Kapag isinama sa ibang gamot, maaaring magdulot ito ng matinding antok. Ibig sabihin, gusto nilang alisin ang aking kalooban. Ang kanilang mga intensyon ay huhusgahan ng mga eksperto. Itago mo ang mga gamot at ang reseta. Sa tanghali, dinala ng kanyang asawa ang draft ng kontrata. Ang presyo ay nananatiling 1/4 ng halaga sa merkado at ang mamimili ay nakakakuha ng karapatang pumasok sa mga pasilidad pagkatapos lamang magdeposito ng piyansa. Isang partikular na sugnay ang nag-oobliga kay Tala na ibigay ang mga selyo, lisensya, at access sa archive. Bakit kailangang ibigay sa kanila ang mga dokumento bago pumunta sa rehistro? Tanong niya. Upang suriin ang kalagayan ng mga ari-arian. Ang pagsusuri ay ginagawa bago formal na bilhin. Ang mamimili ay nagsasapanganib ng malaking halaga. Ako ang nagsasapanganib ng lahat. Naupo si Mateo sa tapat. Kahapon, handa kang lumaban para sa iyong buhay at ngayon ipinagtatanggol mo ang mga lumang pader. Gusto kong tiyakin ang mga kompensasyon ng aking mga manggagawa. Darating ang pera kapag naibenta natin ang mga makinarya. Walang ganoong obligasyon sa kontrata. Idaragdag natin. Lumipat si Tala sa huling pahina. Nasaan ang mga detalye ng dayuhang tagapamagitan? Magkakaroon ng hiwalay na bank order. Direktang mapupunta ang pondo kapag nagbayad ang mamimili. Kung gayon, sa Biyernes, kailangang naroroon din si Dr. Jimenez. Kumpirmahin niyang kung walang transfer, hindi nila ako tatanggapin. Hindi nagustuhan ng kanyang asawa ang kondisyon, ngunit hindi siya maaring tumanggi. Sige. At dalhin ni Katrina ang orihinal na power of attorney mula sa administrador ng Luzon Prime Properties. Dadalhin niya.
Kinuha ni Mateo ang draft, naging napakahinala mo. Ang isang taong may terminal na diagnosis ay may karapatang mag-isip tungkol sa kung ano ang kanyang iiwan. Lumabas siya nang hindi sumasagot. Makalipas ang 1 minuto, narinig ni Tala ang kanyang usapan kay Katrina. Sa Biyernes, magkita tayo sa pabrika. Hinihiling niyang naroroon si Jimenez at ang orihinal na kapangyarihan. Hindi pa huli para umurong. Ihanda mo ang lahat para walang dahilan si Elena na antalahin ang pagbebenta. Pagkatapos ng tanghalian, umalis si Mateo upang asikasuhin ang pagbabayad. Naghintay si Tala ng 10 minuto, humiling ng sasakyan, at pumunta sa kanyang kumpanya. Isinara ni Teresa ang opisina mula sa loob. Tala, hiniling sa akin ni Mateo na ipadala sa kanya ang mga kopya ng lahat ng iyong sulat. At pumayag ka? Sumagot ako na kung walang nakasulat na utos mula sa may-ari, wala akong pahintulot. Inilapag ng sekretarya sa mesa ang kontrata sa kumpanya ni Katrina. Natagpuan ng accountant ang 2 bayad para sa appraisal ng lupa at paghahanap ng isang mamumuhunan. Parehong pinahintulutan ni Mateo. Sa annex, may ulat na may mga larawan ng pabrika, mga plano sa plano ng lupa, at isang kalkulasyon ng hinaharap na residential complex. Nagsimula ang trabaho 3 buwan bago ang iyong mga medikal na pagsusuri. Gumawa ka ng mga kopya at ibigay kay Elena. Naibigay ko na sa kanya. Bumuntong hininga si Teresa. Anong nangyayari? Sa Biyernes maiintindihan mo. Hanggang doon, walang salita sa sinuman. Dumating si Elena 1 oras mamaya kasama ang binagong kontrata. Sa hitsura, pareho ito sa kay Mateo. Gayunpaman, ang pagbabayad ay gagawin lamang pagkatapos ng pagpaparehistro at pag-verify ng pinagmulan ng pondo. Ang pagbibigay ng mga archive, selyo, susi, at makinarya ay ipinagbabawal bago matapos ang proseso. Mapapansin nila ang mga pagbabago, sabi ni Tala. Kaya hahayaan muna natin silang magsalita. Pagkatapos, hihilingin mo sa kanilang ipaliwanag kung paano gagawin ang pagbabayad. Magsisimula ang pirmahan pagkatapos suriin ang mga kapangyarihan at kung sino ang nasa katabing silid. Hindi ko pag-uusapan iyan. Sapat na malaman mong kontrolado ang meeting. Inilagay ni Elena ang kanyang kopya sa maleta. Pagkatapos ng usapan, huwag kang umuwi. Nag-book ako ng isang silid sa hotel sa pangalan ng isang katulong. Kukunin mo ang iyong mga gamit mamaya, legal at may kasama. Tumango si Tala. Sa takip silim, bumalik siya sa kanyang apartment. Hinihintay siya ni Mateo sa pasilyo. Saan ka galing? Sa pabrika. Gusto kong magpaalam sa mga gusali bago ibenta. Ipinagbawal kong umalis ka ng mag-isa. Hindi mo ako maaaring pagbawalan. Humakbang siya pasulong, ngunit huminto. Bukas ay isang mahalagang araw. Ang meeting ay sa Biyernes. Nagawa ni Katrina na i-advance ito. Handa ang mamimili na pirmahan lahat bukas ng alas 4. Kung ipagpapaliban natin, mapupunta ang pera sa ibang proyekto at mawawala mo ang pwesto sa klinika. Nagmamadali silang isara ang transaksyon bago maiugnay ng laboratorio at ng pampublikong ospital ang pagpapalit ng mga pagsusuri kay Jimenez. Sige, sabi niya pagkatapos ng isang sandali. Bukas ng alas 4 sa aking opisina. Ngumiti si Mateo at niyakap siya. Hindi ka magsisisi. Sa ibabaw ng kanyang balikat, nakita ni Tala sa aparador ang pamilyar na itim na folder ng doktor. Mula rito, nakasilip ang gilid ng isang bagong ulat medikal na may selyo ng Laboratoryong Medical Analysis Manila. Dala na ng dokumento ang kanyang apelyido. Nagkaroon sila ng oras na pikein ang kapalit. Isinandal ni Tala ang kanyang pisngi sa balikat ng kanyang asawa at malumanay na nagtanong, ibig sabihin, bukas, matatapos na ang lahat, hindi ba? Oo, sagot niya. Bukas, magsisimula tayo ng isang bagong yugto sa ating buhay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi pa alam ni Mateo na para sa kanya, magsisimula ang buhay na iyon pagkatapos mismo ng huling pirma. Alas 4:20, pumasok si Tala sa kanyang opisina at agad na napansin na may sobrang baso. Sa bintana, may isang ice bucket na may champagne. Sa tabi ng mga folder, 3 magkakaparehong panulat. Inayos lahat ni Mateo na para bang 20 minuto mamaya ay ipagdiriwang nila ang isang malaking pagbili ng pamilya at hindi ang pamamaalam ng asawa sa negosyo ng kanyang ama. Ang aga mo, sabi niya. Gusto kong maglakad-lakad sa mga gusali bago ang meeting. Hindi ka dapat mapagod. Ngayong araw, kailangan mo lang ng lakas para pumirma. Inalis ni Tala ang kanyang blazer
at isinabit sa aparador. Sa kanyang bag, gumagana ang recorder. May isa pang nakatago sa desk organizer. Papunta sa opisina, huminto siya sa harap ng salamin ng unang gusali. Nakikipagtalo si Mang Tonyo sa isang mekaniko sa tabi ng isang bagong molde. Dalawang tagapagbalot ang nagsusuri sa disenyo ng mga baldosa. Isang batang manggagawa ang nagmamadaling nagtatali ng isang kahon na nasira. Naabutan ni Teresa ang kanyang boss sa paanan ng hagdanan. Nasa kanilang mga pwesto na po silang lahat. Pinapasabi po ni Attorney Elena David na tuloy pa rin po ang plano para sa meeting. May tinanong ba si Mateo? Gusto niyang malaman kung sino ang nasa maliit na conference room. Sinabi kong sinusuri nila ang archive. Hinawakan ni Tala nang may pasasalamat ang balikat ng kanyang sekretarya. Mula alas 4, huwag mong paalisin ang sinuman bago matapos ang shift. Hindi dapat malaman ng mga empleyado kung ano ang nangyayari mula sa mga chismis sa pinto. Naiintindihan ba? Pag-akyat lamang sa unang palapag naramdaman ni Tala ang panginginig sa kanyang mga tuhod. Bumalik ang takot. Gayunpaman, ngayon, hindi ito tungkol sa isang peking kamatayan. Natatakot siyang magkamali at bigyan ang kanyang asawa ng pagkakataong magtago sa likod ng kanyang mga salita ng pag-aalala. Hindi ipinaliwanag ni Elena kung sino ang nakikinig sa usapan mula sa katabing silid. Hiniling lamang sa kanya na magtanong ng may kahinahunan at huwag baguhin ang napagkasunduang pagkakasunod-sunod. Anong oras darating si Jimenez ngayon? Tanong ni Tala. Tumingin si Mateo sa bintana. Mamayang gabi sa bahay. May kagyat siyang operasyon at sariling schedule. Ipinadala niya ang ulat, ang imbitasyon, at ang invoice mula sa tagapamagitang medikal. Mukhang makatuwiran ang sagot. Nauunawaan mismo ni Tala kung gaano kakatawa na makita ang oncologist na nakaupo sa mesa na pumipirma sa kontrata ng pagbebenta ng pabrika. Ang kahilingan noong nakaraang araw ay nagsilbi lamang upang subukan ang mga kasabwat. Hindi lumitaw si Jimenez. Ngunit binigyan niya ang kanyang asawa ng isang bagong folder na may mga pekeng papel. Kung gayon, ikaw na ang bahala sa transfer pagkatapos irehistro ang pagbebenta. Para dyan, kailangan ng power of attorney. Ngunit bago iyon, gusto kong marinig ng maayos ang buong proseso. Lumapit si Mateo at inayos ang kuwelyo ng kanyang blusa. Huwag kang matakot. Sa loob ng ilang linggo, nasa klinika na tayo at pagkatapos ng gamutan, magsisimula tayo ng panibagong buhay. Saan? Pipili tayo ng isang lugar sa tabi ng dagat. Magugustuhan mo ba? Pumasok si Elena sa opisina. Nakasuot siya ng madilim na kasuotan at may hawak na leather briefcase. Dumating na ba ang kinatawan ng mamimili? Tanong ng abogada. Papaakyat na, sagot ni Mateo. Magko-connect ang direktor sa pamamagitan ng video call kung kinakailangan. Kailangan ang orihinal ng power of attorney. Dala ni Katrina. 1 minuto mamaya, lumitaw si Katrina Velasco. Ang kanyang buhok ay may alon. Sa kanyang mga labi, kumikinang ang isang payapang ngiti. Inilapag niya sa mesa sa harap ni Elena ang kanyang ID at ang kapangyarihang notarized Luzon Prime Properties. Pinahintulutan niya akong pirmahan ang pre-contract, ang kasunduan sa earnest money, at ang akta ng paghahatid ng dokumentasyon. Binasa ni Elena ang bawat pahina, sinuri ang mga datos, at pagkatapos ay nagtanong, nasaan ang akta ng nag-iisang kasosyo na nagpapahintulot sa malaking operasyong ito? Ihahanda namin ito kapag pumunta na tayo sa rehistro, sagot ni Katrina. Ngayon, itinatala natin ang mga intensyon ng mga partido. Ang paghahatid ng mga susi at archive ay lumalampas sa simpleng intensyon. Bumuntong hininga si Mateo ng may pagkayamot. Elena, ang mamimili ang nag-aambag ng pera. Kailangan niyang suriin ang mga pasilidad. Ang inspeksyon ay ginagawa bago pumirma, hindi pagkatapos makakuha ng access sa mga selyo at account. Naupo si Tala sa dulo ng mesa. Huwag na tayong magtalo. Nahihirapan akong magbasa ng mahahabang dokumento. Ipaliwanag ninyo sa akin lahat ng pasalita, sa pagkakasunod-sunod. Binuksan ni Katrina ang folder. Pagkatapos ng iyong pirma, idedeposito ng kumpanya ang earnest money. Sa parehong araw, matatanggap namin ang mga lisensya, mga kontrata sa mga supplier, at mga susi sa mga opisina. Pagkatapos, isusumite ang mga dokumento sa Registry of Deeds. Kailan darating ang natitirang pera? Pagkatapos ng paglipat ng pag-aari, saan kumukuha ng ganoong kalaking pera ang isang napakabatang kumpanya? Ang pondo ay mula sa isang pribadong mamumuhunan. Ano ang kanyang pangalan? Tumingin si Katrina kay Mateo.
Ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan hanggang matapos ang pagbebenta. Bakit? Naghahanda ang taong iyon ng isang malaking real estate project at natatakot sa kompetisyon. Ibig sabihin, isasara ninyo ang pabrika. Nalulugi ang produksyon, nakialam si Mateo. Mas mapapakinabangan ang mga lupain. Lumingon si Tala sa kanyang asawa. Kahapon lang, nangako kang magbabayad ng kompensasyon sa mga tao. Babayaran sila kapag naibenta natin ang mga makinarya. Walang ganoong obligasyon sa mga dokumento. Idaragdag natin sa isang annex. At sino ang pipirma? Kung ibebenta agad ng Luzon Prime Properties, ang lote sa tunay na developer. Natigilan si Katrina na may bukas na folder. Saan mo nakuha na magkakaroon ng muling pagbebenta? Sa ulat ng iyong kumpanya, may plano na para sa isang block ng apartment at isang kalkulasyon ng kita. Nagbayad ang pabrika para sa mga serbisyong iyon 2 buwan na ang nakalipas. Tumingin ng masama si Mateo sa kanyang kalaguyo. Iniwan mo ang ulat sa accounting. Ikaw ang nagproseso ng bayad, sagot niya. Ipinadala ko ang mga dokumento sa address ng Departamento ng Pananalapi na ibinigay mo. Inilagay ni Elena sa harap ang mga kopya ng mga order ng pagbabayad. Ibig sabihin, nagsimula ang mga paghahanda bago pa man ma-diagnose si Tala ng sakit. Sinusuri namin ang mga posibleng opsyon, sabi ni Mateo. Walang ilegal doon. Kung gayon, bakit walang alam ang may-ari? Gusto kong dalhin sa kanya ang isang handa ng solusyon. Ipinikit ni Tala ang kanyang mga mata, nagpapanggap na nahihilo. Sige, sabihin na nating tinatanggap ko ang napakababang presyo. Anong mangyayari sa pera? Inabot sa kanya ng kanyang asawa ang bank order. Isang bahagi ay mapupunta sa tagapamagitang medikal. Ang natitira ay pamamahalaan ko habang ginagamot ka. Sa anong kapangyarihan mo pipirmahan iyan? Naglabas siya ng isang hiwalay na papel. Binasa ito ni Elena at tumingala. Dito, nakasaad ang karapatang mag-dispose ng lahat ng bank account, magbenta ng mga movable property, kumuha ng mga dokumento, at mag-delegate ng mga kapangyarihan. Maaaring kunin lahat ni Mateo ang natitirang mga asset nang hindi humihingi ng bagong pahintulot sa kanyang asawa. Maaaring mabilis na mawalan ng kakayahang mamahala si Tala sa kanyang mga gawain, sagot niya. Binalaan ako ni Jimenez na maaaring lumala ang kanyang kalagayan. Walang deklarasyon ng kawalan ng kakayahan sa mga ulat medikal. Ito ay tungkol sa pag-iingat. Kung gayon, limitahan ang power of attorney sa pagbabayad ng mga bill na kumpirmado ng klinika. Umiling si Mateo. Sa ibang bansa, magkakaroon ng mas maraming gastos. Hindi ako hahanap ng notaryo sa tuwing may mangyayari. Kinuha ni Tala ang dokumento. Hinihiling mo sa akin na ibigay sa iyo ang lahat ng natitira sa pabrika. Hinihiling ko sa iyo na hayaan mo akong iligtas ka. Saan? Sa burokrasya? Sa mga pagkaantala? Sa aking ugali na pagdudahan ng bawat hakbang? Nakialam si Katrina. Maaaring pirmahan ang power of attorney mamaya. Ngayon, naghihintay ng desisyon ang mamimili. At para saan ang champagne? Tanong ni Tala. Tumingin si Mateo sa ice bucket. Gusto kong ipagdiwang ang simula ng iyong paggaling. Dahil hindi kailangang mag-transfer bago pumirma. Sigurado akong magiging maayos ang lahat. Sigurado ka ba sa mamimili o sa aking pagiging masunurin? Isinara ni Katrina ang kanyang folder. Naiintindihan ko ang mga emosyon, ngunit hindi maghihintay magpakailanman ang mamumuhunan. Bukas, sisimulan ng kanilang mga kinatawan na ihanda ang lupa. Mga pagsukat lamang sa topografiya bago ang rehistro. At sa mga manggagawa, kailan nila iaanunsyo na gigibain nila ang pabrika? Sumagot si Mateo sa kanyang lugar. Pagkatapos matanggap ang pera. Kung hindi, gagawa sila ng gulo. Tatawag ang union sa press at aatras ang developer. Kaya nagpa siya kayong itago ang pagbebenta hanggang sa sandaling hindi na mababago ng mga empleyado ang anuman. Nagpa siya kaming huwag sirain ang iyong huling pag-asa dahil sa gulat ng iba, sabi ng kanyang asawa. Isinulat ni Elena ang kanyang mga salita sa gilid ng kontrata. Hindi, sabi ni Tala. Kailangan kong maintindihan ang medical transfer. Anong organisasyon ang tatanggap ng pera? Binanggit ni Mateo ang pangalan ng kumpanya at ipinakita ang numero ng account. Sino ang may-ari nito? Ang dayuhang coordinator. Ang kanyang pangalan? Hindi ko alam. Sino ang nakahanap sa tagapamagitan? Inirekomenda sa amin ni Jimenez. Suminghal si Katrina. Huwag mong isisi lahat sa doktor. Ikaw ang nagpadala ng mga detalye ng bangko. Lumingon si Mateo sa kanya. Pagkatapos ng iyong pakikipag-usap sa kinatawan ng mamumuhunan. Ang mamumuhunan ay nakatuon sa mga lupain.
Wala siyang kinalaman sa gamutan. Ibig sabihin, kayong dalawa ay nag-usap tungkol sa aking pera ng mag-isa? Tanong ni Tala. Natahimik si Katrina. Lumapit si Mateo. Tala, tama na. May sakit ka, takot, at kumakapit sa mga walang kwentang bagay. Pirmahan mo ang kontrata. Ako na ang bahala sa iba. Kahapon, nilak mo ako sa kwarto para hindi ako matumba pagkatapos uminom ng mga tableta. Kinuha mo ang aking cellphone para walang makagambala sa akin. Pagkatapos, humingi ka sa akin ng isang general power of attorney dahil mahal mo ako. Ang kanyang huling mga salita ay masyadong malakas. Sa likod ng salamin, tumingin si Teresa, ngunit hindi pumasok sa opisina. Binuksan ni Tala ang kanyang bag at inilabas ang mga resulta mula sa ospital. Wala akong cancer. Matagal bago nag-react si Mateo. Namutla si Katrina at dahan-dahang ibinaba ang panulat. Anong sabi mo? Tanong ng kanyang asawa. Hindi nakahanap ng anumang tumor ang pampublikong ospital. Ang numero ng biopsy ay pag-aari ni Nelia Ramos. Sinabihan siyang hindi siya nasa panganib at ipinasa sa akin ang kanyang diagnosis. Isang pagkakamali ng laboratorio. Hindi. Ang mga pagkakamali ay hindi itinutuwid sa pamamagitan ng paggawa ng mga peking ulat na may petsa sa nakaraan. Inilapag ni Tala sa mesa ang isang kopya ng dokumento mula sa itim na folder. Kahapon, nasa ating pasilyo ito. Dala nito ang aking apelyido, isa pang numero ng sample, at isang lumang petsa. Sinubukan ninyong burahin ang mga bakas pagkatapos ng aking opisyal na kahilingan. Biglang lumingon si Katrina kay Mateo. Sinabi mo sa akin na inayos lahat ni Jimenez ng walang panganib. Manahimik ka. Tiniyak mo na matagal nang umalis ang tunay na pasyente at walang mag-iimbestiga. Biglang tumayo si Mateo. Alam mo ang buong plano. Ang iyong kumpanya ang bibili ng lote para pagkatapos ay ibenta ito sa developer. Alam mo ang tungkol sa pabrika at sa peking gamutan. Ang ginawa ninyo sa isa pang pasyente ay ikinuwento mo sa akin ng huli na, nang wala ng atrasan. Kasunungalingan, mayroon akong mga mensahe mo. Inabot ni Katrina ang kanyang telepono. Unang hinablot ni Mateo ang aparato at ibinagsak sa sahig. Bumukas ang pinto. Pumasok sa opisina ang ilang ahente ng PNP. Sa harapan ay si Inspector Carlos Mendoza. Isang 45 anyos na lalaki na may maikling, madilim na buhok. Ipinakita niya ang kanyang plaka at hiningi na walang sino man ang gagalaw sa mga dokumento, cellphone o computer. Ito ay isang usapin ng pamilya, sigaw ni Mateo. Hindi sumagot si Mendoza sa kanyang akusasyon. Magbibigay kayo ng kaukulang paliwanag sa istasyon. Ngayon, sundin ang mga utos ng mga ahente. Lumapit ang isang technician sa sirang cellphone. Isa pang pulis ang pumwesto sa pinto. Itinuro ni Katrina si Mateo. Nasa aking device ang lahat ng mensahe. Siya ang nagpadala sa akin ng mga numero, ang account ng tagapamagitan, at nangako sa akin ng aking bahagi. Pagkatapos ibenta ulit ang lupa. Ikaw mismo ang nagrehistro ng kumpanya sa pangalan ng iyong tiyahin. Sigaw ni Mateo. Sa iyong kahilingan at tumanggap ka ng paunang bayad mula sa pabrika, ikaw ang pumirma sa bayad. Ang kanilang alyansa ay gumuho sa loob ng ilang minuto. Kaninang umaga lang, plano nilang paghatian ang milyon-milyon at magsimula ng bagong buhay. Ngayon, sinusubukan ng bawat isa na iligtas ang sarili sa kapinsalaan ng isa. Tiningnan ni Tala ang asawa na kasama niya sa loob ng 15 taon. Dati, alam niyang kumukunot ang noo nito kapag malamig. Hinahanap ang salamin kahit nasa harapan niya at iniiwan ang kalahating kape sa tabi ng laptop. Ngayon, nasa harap niya ang isang lalaking nagpasyang wasakin siya nang hindi gumagamit ng armas. Sapat na sa kanya ang pagsusuri ng ibang tao, ang selyo ng isang doktor, at ang takot sa kamatayan. Nagtanong si Inspector Mendoza. Nakarating ba kayo sa pagpirma ng anumang dokumento? Hindi, sagot ni Tala. Hindi kami umabot doon. Binigyan ka ba nila ng anumang gamot? Ipinakita niya ang mga selyadong lalagyan, ang mga reseta, at ang mga ulat mula sa independiyenteng laboratorio. Ang mga tableta ay dinala sa akin ng aking asawa at ng doktor. Pinilit ako ni Mateo na uminom ng doble ng dosis. Kinuha ang aking cellphone at nilak ako sa kwarto. Kasunungalingan! Sigaw niya. Inaalagaan kita. Lumingon si Tala sa kanya. Ang pag-aalaga sa akin ay hindi nangangailangan ng pagbebenta ng kumpanya sa isang katlo ng halaga nito, pagbibigay ng mga susi bago ang rehistro, o pag-transfer ng pera sa isang account ng isang dayuhang korporasyon. Walang transaksyon, ibig sabihin, walang krimen, sagot niya.
Mahinahong sumagot si Elena. Ang legal na kwalipikasyon ay hindi pinagpapasyahan ng mga nasa silid na ito. Sinimulan ng mga ahente na ikatalog ang mga dokumento at mga electronic device. Sa pasilyo, narinig ang paggalaw, ngunit itinaas ni Mendoza ang kanyang kamay at nanatili sa labas ang pulis. Mamaya, maiintindihan ni Tala na ang pulong na iyon ay isang bahagi lamang ng operasyon. Walang sino man ang nagplanong pagsamasamahin ang lahat ng suspek sa kanyang opisina para lamang sa isang dramatikong pagtatapos. Ang bawat isa ay iniimbestigahan kung saan matatagpuan ang mga dokumento, teknolohiya, at mga taong maaaring kumpirmahin ang bawat katotohanan. Sa sandaling iyon, wala silang sinabi tungkol sa klinika. Hindi nagbigay ng pangalan si Inspector Mendoza. Hindi niya binuod kung ano ang nalaman ng kanyang mga kasamahan o nangako ng mabilis na resulta. Gusto lang niyang malaman kung nasaan ang mga orihinal na reseta, sino ang may access sa study sa kanilang bahay, at kung paano niya nakuha ang kopya ng bagong pekeng diagnosis. Biglang napaupo si Mateo sa silya. Tala, sabihin mo sa kanila na nagtatalo lang tayo tungkol sa pagbebenta. Bawiin mo ang reklamo. Ibabalik ko ang pera para sa mga teknikal na ulat. At kay Nelia, ibabalik mo ba ang 2 buwan ng gamutan? Tumingin siya sa malayo. Hindi ko alam na gagamitin ng doktor ang isang tunay na diagnosis. Tumawa si Katrina. Ikaw mismo ang naghanap ng isang pasyente na walang pamilya. Sinabi sa iyo ni Jimenez na mayroon lang siyang isang anak. Manahimik ka. May voice message ako kung saan tinatanong niya ako kung maaaring burahin siya sa sistema ng impormasyon. Sumugod si Mateo sa kanya, ngunit hinarang siya ng isang ahente at inutusan siyang kumalma. Inalis ni Tala ang kanyang singsing sa kasal. Nag-iwan ng maputlang marka ang metal sa kanyang daliri. Inilagay niya ang singsing sa tabi ng 3 panulat. Tingnan mo ako, Mateo. Itinaas niya ang kanyang ulo. Bakit palagi mong inuuna ang pabrika kaysa sa akin? Ipinagkatiwala ko sa iyo ang pananalapi, isang posisyon sa pamamahala, at access sa mga account. Ngunit ang huling salita ay palaging sa iyo. Nakikita lang ako ng sinumang tagapamahala bilang asawa ng may-ari, kaya nagpasya kang agawin sa akin ang kumpanya. Gusto ko kung ano ang nararapat sa akin. Ano ba talaga? Binili ng aking ama ang mga lupain, iniligtas ng mga manggagawa ang produksyon, ang pera ay nilikha ng mga makina. Kahit ang paghahanda ng pandaraya ay binayaran mo mula sa kaba ng pabrika. Pamilya mo ako. Oo, at nasa iyo ang lahat ng aking tiwala. Ipinagpalit mo ito sa isang lote na hindi kailanman magiging sa iyo. Hiningi si Tala na pumunta sa katabing silid upang magbigay ng testimonya. Naupo si Elena sa tabi niya. Sa pamamagitan ng salamin, nakikita nila si Mateo na sinusubukang kumbinsihin ang inspektor ng isang bagay at si Katrina na sumasagot sa mga tanong ng isa pang ahente. Nakatagal ka ng maayos, sabi ni Elena. Habang nasa ospital si Nelia, walang tagumpay. Sinimulan na nila ang kanyang gamutan. Huli na. Hindi pa nawawalan ng pag-asa ang mga doktor. Huli na ng gabi, pumunta si Tala sa isang hotel. Wala siyang balak na bumalik sa kanyang apartment. Dinalhan siya ni Elena ng mga damit na inihanda ng maaga at ipinaalala sa kanya na ang natitira niyang mga gamit ay kukunin mamaya sa harap ng mga saksi. Nang mag-isa, naupo si Tala sa gilid ng kama. Kaninang umaga lang, ang lugar na iyon ay tinatawag na tahanan ng pamilya. Sa aparador, naroon pa rin ang kanyang mga damit. Sa kusina, naroroon ang mga tasa na pinili nila ng magkasama. Sa mesita, nakapatong ang libro ni Mateo na may nakatuping pahina. Hindi nabura ng pagtataksil ang mga bagay na iyon, ngunit inalisan sila nito ng lahat ng kahulugan. Kinabukasan, binisita niya si Nelia. Nakahiga ang babae sa isang silid sa tabi ng bintana. Nakaupo si Marco sa tabi niya. Nilulutas ang kanyang takdang aralin sa matematika. Sinimulan na ng mga doktor ang gamutan, sabi ni Nelia. Hindi sila nangangako, ngunit may mga posibilidad. Tumingin si Marco mula sa kuwaderno. Mabubuhay ang nanay ko. Ipinikit ni Nelia ang kanyang mga mata sandali at pagkatapos ay hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Ginagawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya. Hindi magbibigay si Tala ng mga pangakong hindi matutupad ng sinuman. Napunta ang iyong ina sa kamay ng mahuhusay na espesyalista sa tamang oras. Ngayon, kailangan niyang gumaling. At ikaw, huwag kang lumiban sa eskwela at narito ka kapag pinayagan kang bumisita. Maaari akong manatili sa isang kapitbahay, seryosong sabi ng bata, ngunit napakalayo ng ospital.
Tutulungan namin kayo sa transportasyon, sagot ni Tala. Tatanggihan sana ni Nelia, ngunit sa unang pagkakataon sa buong usapan, medyo nakaluwag ng balikat ang kanyang anak. Sasagutin ko ang mga gastos na hindi sakop ng pampublikong kalusugan. Wala kang utang sa akin. Ginamit nila ang iyong sakit laban sa akin. Ibang tao iyon. Alam ko. Hayaan mo akong tulungan ka sa mga gamot, transportasyon, at isang tirahan na malapit para kay Marco habang narito ka. Tinitigan siya ni Nelia, ngunit walang awa. Isusulat lahat ni Elena para hindi kayo umasa sa sinuman. Kung gayon, tinatanggap ko. Lumipas ang 4 na buwan. Hindi huminto ang pabrika ni isang araw. Tinanggal ni Tala si Mateo sa kanyang posisyon. Binawi ang kanyang mga kapangyarihan sa bangko at nag-utos ng isang panloob na audit. Inihayag ng pagsusuri ang mga pagbabayad sa kumpanya ni Katrina, ang mga peking konsultasyon, at ang mga paghahanda para sa muling pagbebenta ng lupa. Ibinigay nila ang lahat ng materyal sa pamamagitan ng mga opisyal na kahilingan. Tungkol sa mga hakbang laban kay Jimenez, nalaman lamang ni Tala mula sa mga dokumentong ipinaalam sa kanya sa legal na paraan. Ang kanyang papel ay iniimbestigahan ng hiwalay. Sinundan nila ang kanyang kasaysayang medikal, mga rehistro ng laboratorio, paggamit ng mga selyo, mga reseta, at mga transfer sa bangko. Hindi na siya maaaring magtago sa isang simpleng alitan ng mag-asawa tungkol sa ari-arian. Nag-alok si Mateo sa pamamagitan ng kanyang abogado na hindi na niya lalabanan ang proseso ng annulment at hindi hihingi ng anumang kompensasyon kung palalambutin ng kanyang asawa ang kanyang deklarasyon. Sumagot si Elena na ang mga katotohanan ay hindi maaaring ipagpalit. Makalipas ang ilang buwan, inilabas ang hatol ng annulment. Paglabas sa korte, naabutan ni Mateo si Tala sa pasilyo. Talaga bang kailangan nating magtapos ng ganito? Ikaw ang nagsimula nito. Hindi ko kailanman gustong saktan ka sa pisikal. Ipinasa mo sa akin ang isang nakamamatay na diagnosis. Sinubukan mong agawin sa akin ang pabrika at pinilit mo akong uminom ng malalakas na tableta. Anong tawag mo dyan? Niloko ako ni Katrina. Ginawa niya sa iyo ang ginawa mo sa akin. Minahal kita. Ang pag-ibig ay hindi nameke ng mga ulat medikal. Nanahimik siya. Mapapatawad mo ba ako balang araw? Ayoko nang makita ka pa sa buhay ko. Baka balang araw, maging kapatawaran iyon. Umalis si Tala nang hindi naghihintay ng sagot. Pagsapit ng Disyembre, natapos ni Nelia ang kanyang pangunahing siklo ng gamutan. Nagpakita ng pagbuti ang mga pagsusuri. Isang araw, binisita niya ang pabrika kasama si Marco. Pinayagan ni Mang Tonyo ang bata na gumuhit ng isang maliit na marka sa isa sa mga baldosa bago ito ilagay sa herno. Magiging baluktot ang letra mo, babala ng pinuno ng pagawaan. Pero akin iyon, sagot ng bata. Pagsapit ng Marso, ibinenta ni Tala sa developer lamang ang abandonadong bahagi ng mga lupain. Isinara niya ang kasunduan pagkatapos ng isang independyenteng appraisal at pagkatapos ng bukas na talakayan sa mga pinuno ng pagawaan. Sa perang nakuha, nagbayad siya para sa isang bagong linya ng produksyon, inayos ang sistema ng bentilasyon, at kumuha ng pribadong sigurong medikal para sa mga manggagawa. Ang pangunahing bahagi ng industrial complex ay nanatili kung nasaan ito. Sa araw na pinasinayaan ang bagong makinarya, nag-anunsyo si Teresa sa intercom. Tala, hinihintay ka ni Nelia sa pasukan. Pumasok ang mga bisita na may dalang maliit na pakete. Sa loob, may isang baldosa na ginawang coaster na may hindi pantay na letra na nakamarka sa isang gilid. Para po sa inyo, sabi ni Marco, para kapag umiinom kayo ng kape, maaalala ninyo na kahit ang mga nakakatakot na papel ay kailangan ding suriing mabuti. Tumawa si Tala at inilagay ang regalo sa tabi ng larawan ng kanyang ama. Nang umalis sila, lumapit siya sa bintana. Sa patio, bumubukas ang pangunahing tarangkahan. Isang truck ang pumapasok sa lugar. Ipinapahiwatig ng mga manggagawa sa driver kung saan pupunta. Sa mesa, nakapatong ang hatol ng annulment. Sa tabi, ang sulat mula sa ospital kung saan ginagamot si Nelia na may magandang resulta ng kanyang huling pagsusuri. Itinago ni Tala ang unang dokumento sa ilalim na kahon, iniwan ang pangalawa sa harap niya, nagsali ng tsaa, at ipinatong sa regalo ni Marco. Tapos na ang leksyon, sabi niya ng mahina. Sa likod ng pader, nagsimulang gumana ang bagong linya. Hindi nagsimula ang buhay mula sa simula. Nagpatuloy ito mula mismo sa punto kung saan sinubukan nilang putulin ito ng mga kasinungalingan. At ngayon, bawat bagong araw ay pag-aari lamang niya. Pag-aari lamang ni Tala